Ang pelikulang ito ay pinamagatang Hana. Si Hana ay 15 taong gulang na bata. 2 taon pa lamang siya nang nagumpisa siyang magsanay para maging assassin. Inihahanda siya ng kanyang ama para sa isang misyon. Ngayon ay nasa gubat siya para manghuli ng usa. Sa isang pana ay natamaan niya ang katawan nito. Nagawa pa nitong makatakbo. Pero di nagtagal ay nanghina at nabuwal din. Bahagi ito ng kanyang pagsasanay. Sa puso kita dapat tinamaan. Kaya binaril niya uli ito sa puso. At tinanggalan ng lamang loob. Maya-maya ay may lalaking sumulpot sa likuran niya. Ito ay si Eric ang kanyang ama. Na nagsasanay sa kanya para lumaban. Natalo siya nito. Bilang parusa, kailangan niyang iuwi mag-isa ang nahuli niya. Hinila niya pa uwi ang usa. Sa kubo na ito sila nakatira. Sa gubat siya pinalaki ng kanyang ama na dating CIA agent. Itinuro nito sa kanya ang lahat ng kailangan niyang matutunan sa school. Hinasa din siya sa iba't ibang lengguwahe. Ang kanyang ina naman ay sa litrato na lamang niya naaalala. Araw-araw siyang nagsasanay kaya bihasa na siya sa baril at sa iba pang uri ng pakikipaglaban. Kasabay nito ay kinakabisado niya ang mga impormasyon na inimbento nila tungkol sa pagkatao niya. Nakatira kami sa 7 Weisinger Platz. Nag-aaral ako sa Klaus School Gymnasium. Ang mga kaibigan ko ay sina Rudy Gunther at Clara Schlisch. At may aso ako nagngangalang Trudy. Kabilin-bilinan ni Eric na maging alerto siya kahit sa oras ng pagtulog. Tinutukan siya nito ng baril. Sa pagkakataong ito ay nagawa niyang talunin ang kanyang ama. Handa na ako. Handa na siyang sumabak sa kanyang misyon, ang patayin si Marisa Wiggler. Habang nasa labas siya ay may dumaan na eroplano. Unang beses niyang makakita nito kaya manghang-mangha siya. Nakita mo ba? Katunog niya yung kulog at napakaganda niya! Sa di kalayuan ng bahay ay may hinukay si Eric. Isang device na magtuturo sa kalaban ng kanilang kinaroroonan. Ipinakita niya ito kay Hana. Kung sa tingin mo handa ka nang umalis dito, ang kailangan mo lang gawin ay buksan ang switch. Pag binuksan niya ito ay wala nang atrasan pa. Hindi na kita maaalalayan. Kaya siguruhin mo na iyon ang gusto mong mangyari. Binigyan siya nito ng panahon para makapag-isip. Aalis si Eric para mangaso. Mas pinili niya na manatili sa bahay kesa sumama dito. Matagal niyang tinitigan ang aparato. Maya-maya ay binuksan niya ito. Marisa Wiggler, hanapin mo na ako. Bumalik si Eric nang walang nahuli. Nakita niya ang umiilaw na device. Bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Takot din si Hana sa pwedeng kahinatnan ng desisyon niya. Sa kabilang dako, nasa opisina si Marisa Wiggler. Ibinalita sa kanya ng isang empleyado na may nasagap silang signal galing kay Eric. Si Marisa ay ang head ng CIA. Dati niyang tauhan si Eric. Kinausap niya ang iba at nagbuo ng plano para mahanap si Eric, na itinuturing na nila ngayong rebelde. Maraming alam na sekreto si Eric tungkol sa ahensya nila. Kaya kailangan nila itong makuha bago sila maunahan ng ibang departamento. Si Eric naman ay naghanda para umalis. Sinigurado niya na naalala ni Hana lahat ng itinuro niya. Tandaan mo sinabi ko't hindi ka mapapahamak. Nakatakda silang magkita muli sa Berlin, Germany. Naiwang mag-isa sa bahay ang bata. Kinagabihan ay dumating na nga sa gubat ang mga kalaban. Pinalibutan ng mga ito ang buong bahay. Pumasok sa loob ang unang grupo. Ilang saglit ay hindi na nila ito makontak pa. Kaya sumunod ang isa pang grupo. Nadatnan nila na patay na lahat ang naunang pumasok. Si Hana ay nakaupo lang sa isang sulok. Inakala nila na si Eric ang pumatay sa mga ito, saka ito tumakas. Dinala nila ang bata at inilagay sa isang silid. Kinausap siya ng isang doktor. Napansin niya na palibot ng kamera ang kinaroroonan niya. Ano gusto mo? Hingin mo lang. Kahit na ano. Gusto ko makausap si Marisa Wiggler. Pero tumanggi si Marisa na makipag-usap. Sa laboratory ay sinuri ang dugo ni Hana. Napansin ng mga ito na hindi normal ang DNA niya. May babae na pumasok sa silid niya at nagpanggap bilang Marisa Wiggler. Marami siyang itinanong sa babae patungkol sa kanyang ama. Dinidiktahan naman ni Marisa ang babae sa dapat nitong sabihin. Nang tanungin ng babae kung nasaan si Eric ay umarte siya at umiyak. Yumakap siya dito at nagkunwaring takot na takot. Inisip nila na kailangan niya ng pampakalma. Pumunta sa silid ang doktor na may dalang gamot. Hinintay niyang mabuksan ang pinto saka pinitik ang ulo ng babae. Nang agaw siya ng baril at isa-isang pinatay ang lahat ng bantay doon. Binaril niya din ang lahat ng kamera sa paligid. Pinakahuli ang kamera ni Marisa. Lahat ng tauhan ay naglabasan para hanapin siya.
Hinintay niya lang makalagpas sa kanya ang mga ito. Pumasok siya sa isang tunnel. Nakita siya ng mga kalaban. Hinabol siya ng mga ito. Nagawa niyang lumusot sa isang lagusan bago ito tuluyang sumara. At tumakbo ng mabilis. Sumuot siya sa isa pang maliit na butas. Hindi siya napansin ng mga kalaban. Gumapang siya sa ilalim. May nadaanan siyang laboratory sa ibaba. Walang nagawa ang isang lalaki doon nang makita siya, kundi ang magtago sa loob ng cabinet. Nakita niya ang DNA result niya, kinuha niya ito. May isa pang lalaki ang pumasok. Hindi ito lumaban kaya hindi niya pinatay. Dumaan siya sa malawak at mahabang tunnel. At hinabol ng maraming kalaban. Nagsuot uli siya sa maliit at masalimuot na butas. Sinikap niyang makaakyat sa maliit na lagusan. Nahulog pa ang dala niyang baril. Sa wakas ay tuluyan siyang nakalabas. At napadpad sa isang bakanteng lote. May dumaan na ilang sasakyan sa mismong butas na kinalalagyan niya. Nagawa niyang sumabit sa ilalim ng panghuling sasakyan. Saka bumitaw ng makalayo na. Naglakad siya sa malawak at walang katao-taong lugar. Sa kabilang dako, si Marisa ay may binuksan na vault. May kinuha siyang file sa loob nito. Sinunog niya ang isang folder at bumalik sa alaala ang mga nangyari noon. Nasa kotse si Eric kasama ang 2 taon noon na si Hannah, at ang ina nito na si Johanna Zadig. Tinambangan sila sa daan ni Marisa at pinagbabaril. Bumangga sa puno ang kotse at nasunog. Wala nang laman ang sasakyan nang lapitan niya. Nakita niya ang mga ito na tumatakas kaya pinagbabaril niya. Natamaan si Johanna at naiwan sa damuhan. Hindi siya magiging sayo. Tuluyan niya itong pinatay. Si Eric ay nakatakas kasama ang bata. Patuloy pa rin sa paglalakad si Hannah sa mainit at malawak na lugar. May nakita siyang batang babae na si Sophie. Kasama nito ang nakababatang kapatid na si Miles. Inakala ng mga ito na hindi siya marunong mag-English. Kaya sinabi niya ang mga impormasyong ininsayo nila ni Eric. Kinuhanan siya ni Miles ng litrato. Niyaya siya ng mga ito na sumakay sa van pero tumanggi siya. Si Marisa ay paalis sakay ng eroplano. Ibinilin sa mga tauhan na pagbutihin ang paghahanap kay Eric, dahil malaking banta ito sa kanila. Si Eric naman ay nasa tabing dagat at nagpalit ng damit. Saka inumpisahang languyin ang malawak na karagatan. Sa paglalakad ni Hannah ay may nadaanan siyang ilog. Maraming babae ang masayang naglalaba dito. Palihim siyang kumuha ng damit, at pinalitan ang suot niya. Nakarating siya sa isang maliit na bayan. Nag-ikot-ikot siya dito. Nasa lugar din sila Miles at kinuha na naman siya ng litrato. Napadpad siya sa isang maliit na hotel at nakilala ang matandang lalaking bantay. Nakiusap siya kung pwede siya makitulog doon kahit wala siyang pambayad. Dinala siya nito sa isang maliit na kwarto. Ito lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Salamat po. Palibhasa lumaki sa bundok na lampara lang ang gamit, ay manghang-mangha siya sa ilaw ng kwarto. Lahat po ng kwarto may ganitong ilaw? Binuksan nito ang electric kettle para sa kanya. Pati ang TV na lalo niyang ikinamangha. Napapailing na iniwan siya ng matanda. Ay naku, sumasakit ang ulo ko sa batang ito. Kumulo na ang tubig sa mesa kaya natarante siya. Pinindot niya ang lahat ng switch doon. Umikot ang lahat ng ceiling fan. Kasabay nito ang gyera na palabas sa TV at ang pagtunog ng telepono. Nasagi niya din ang shower sa banyo. Sa sobrang takot ay tumakbo siya palabas. Dito ay nakita niya uli ang magkapatid na si Sophie at Miles. Isinama siya ng mga ito na kumain kasabay ng mga magulang ng dalawa. Bumalik siya sa hotel at tiningnan ang resulta ng DNA niya. Ang nakalagay dito ay abnormal. Pumunta naman si Marisa sa isang bar na pag-aari ni Isaac, isang dating CIA agent. Kailangan niya ang lalaki para mahanap si Hannah. Binayaran niya ito ng malaking halaga. Pumunta sina Isaac sa hotel na tinuluyan ni Hannah. Iginapos nila ang matandang bantay at pinilit na magsalita. Nakita nila sa CCTV na sumampa ito sa van ng pamilya ni Sophie. Nalaman nila sa matanda na patungo sa pier ang mga ito, at sasakay ng barko patawid sa Espanya. Pagkatapos magsalita ay pinatay nila ang matanda. Narating na nila Sophie ang pier kasama si Hannah na nasa loob ng van. Kasunod na dumating ang grupo ni Isaac, pero hindi na nila naabutan ang barko. Umahon naman mula sa tubig si Eric. Hinarang siya ng 2 pulis. Sa taas ng flyover ay may nag-aabang na tauhan ni Isaac. Nakita nito ang pagdaan ng van nila Sophie. Sinundan sila gamit ang motor. Tuwang-tuwa naman si Hannah na pinapanood ang kulitan ng buong pamilya ni Sophie.
Napansin siya ni Miles at sinabihan na huwag mag-ingay. Kinabukasan, 2 pulis ang natagpuang patay sa gilid ng dagat. Ito ang mga pulis na humarang kay Eric. Iniutos ni Marisa kay Mr. Lewis na ilihim ang pangyayaring yon. Tumigil uli sa isang lugar ang van nila Sophie. Lumabas siya sa kahon na pinagtataguan. Dahan-dahan na dumaan sa likod ng van. Pumunta siya sa plaza at nagtatakbo. Nakita siya ng lalaking nakamotor na sumunod sa kanila. Ipinaalam agad nito kay Isaac ang kinaroroonan nila. Nakarating naman siya sa isang pool. Habang umiinom siya dito ay lumitaw si Sophie sa tubig. Niyaya siya nito na makipag-date sa 2 binatilyong nandoon. O sige. Ang dali mong kalad ka rin. Ha? Kinagabihan ay sumama nga sila sa 2 lalaki sakay ng motor. Unang beses niya din makasakay ng motor kaya tuwang-tuwa siya. Nagpunta sila sa plaza. Pinanood ang isang grupo na nagkakasiyahan. Naupo sila malayo sa iba. Nang aktong hahalikan siya ng kasama ay binalibag niya ito. Pinigilan lang siya ni Sophie kaya pinakawalan niya. Sa mga oras na iyon ay nasa lugar na din ang grupo ni Isaac. Tiningnan ang bawat tent na nandoon. Si Marisa naman ay nagpunta sa bahay ng lola ni Hannah. Nagulat ang matanda nang makita siya. Tinanong niya ito kung nasaan si Hannah. Nang wala siyang makuhang impormasyon ay pinatay niya ito. Si Hannah ay nakitulog katabi ni Sophie. Mas pinili niyang wag ipaalam ang tunay niyang pagkatao para sa kaligtasan ng pamilya nito. Binigyan siya ni Sophie ng bracelet tanda ng pagkakaibigan nila. Narating na ni Eric ang Berlin. Dito ay may ilan na nag-aabang sa kanyang pagdating. Pagbaba niya sa ground floor ay pinalibutan siya ng kalalakihan. Pinagtulungan siyang bugbugin. Napatay niya ang mga ito. Sa radyo na dala nila ay nalaman niya na mga tauhan ni Marisa ang mga nakalaban niya. Umalis na uli sa lugar ang van nila Sophie kasama si Hannah. Sinundan sila ng grupo ni Isaac. Nakita niya ang mga nakasunod na sasakyan pero hindi niya ito binigyang pansin. Nakatanggap naman ng tawag si Marisa galing kay Eric. Mabilis siyang nakahingi ng tulong sa isang tauhan. Biglang naputol ang tawag, kasabay nito ay may bumaril sa tauhan na kasama niya. Gumanti siya ng putok. Si Eric ang nasa labas. Nakapasok ito ng bahay pero hindi niya naabutan si Marisa. Naligaw nang pupuntahan ang van na sinasakyan ni Hannah kaya huminto sila saglit. Kinabahan siya dahil nakasunod pa din sa kanila ang sasakyang nakita niya kanina. Nilapitan niya si Sophie at kinausap. Huwag kang sumunod sa akin. Mangako kang hindi mo ako susundan. Pangako. Salamat sa pagkakaibigan natin. Binuksan ang pinto sa likod at mabilis na tumakbo. Nakapasok siya sa isang malaking bodega. Naabutan siya ng mga ito at pinagtulungan. Pero nagawa niyang makawala. Nilabanan niya ang mga ito. Sinundan siya ni Sophie. Nakita siya na nakikipaglaban. Nasaksihan nito na napatay niya ang isa sa kalaban niya. Tumakbo ito palayo sa takot. Umakyat siya sa taas at nakipaghabulan sa mga ito. Nagawa niyang makatalon sa kabila. Naharang naman ng dumating na van ang humahabol sa kanya. Tumakbo siya ng sobrang bilis palayo sa lugar. Hinabol siya ni Isaac. Wala na siyang matakbuhan kaya tumalon na lang siya sa tubig. Nagawa niyang makasakay sa dumaan na bangka at tuluyang nakatakas. Kinuha naman ng kalaban ang buong pamilya ni Sophie at pinilit na magsalita. Tama ng iyak. Wala nga akong alam eh. Nag-imbento si Marisa ng paninira tungkol kay Eric. Ito ang ina ni Hannah. 15 years ago, binaril siya at pinatay ng ama ni Hannah noong camping trip nila. Nalaman niya din na may gusto si Miles kay Hannah dahil puro litrato ng babae ang laman ng kamera nito. Sinamantala niya ito para utuin ang bata. Gusto mo bang masaktan si Hannah? Ayoko. Napilitan itong magsalita. Pupunta siya sa Berlin, sa bahay ni Wilhelm Grimm, para makita ang dad niya. Si Hannah ay nakarating na ng Berlin. Tumalon siya sa bakod papunta sa abandonadong park. Sa gitna ng parke ay may nag-iisang bahay na makikita dito. Pag-aari ito ni Knepfler, kaibigan ni Eric. Nakilala agad siya ng lalaki. Ito ang address na matagal nang pinakabisado sa kanya ng kanyang ama. Pumasok siya sa isang silid at may iniabot na envelope sa kanya. Naglalaman ito ng passport at mga papeles ng bago niyang pagkakakilanlan. Nagtanong din siya tungkol sa mama niya. Nakilala niyo rin ang mama ko? Siyempre naman. Dati siyang singer eh. Napakagaling kumanta. Kumakanta ka ba? Hindi ako tinuruan ng papa ko eh. Naku, kawawa ka naman. Nagpatugtog ang matanda at nagsayaw sa harap niya. Kasabay nito ay dumating si Marisa sa lugar. Nakita ng matanda ang mga lalaking palapit kaya pinaakyat niya sa taas si Hannah.
Binugbog siya ng mga ito at pinilit na magsalita. Nagtago si Hana sa ilalim ng kama. Umakyat si Marisa at umupo pa sa gilid. Sumunod din doon si Isaac. Pinag-usapan ng dalawa ang tungkol sa kanya. Anong alam niya tungkol sa bata? Akala niya si Eric ang ama niya. Narinig niya na hindi si Eric ang tunay niyang ama. Naputol ang usapan ng dalawa dahil may tumawag. Hello? Ito nga si Marisa Vegler. Dahil sa mga narinig ay napagtanto niya na buhay pa ang totoo niyang target. Sumilip ito sa ilalim ng kama pero nagawa niyang umangat kaya hindi siya nakita. Pagkaalis ng dalawa ay lumabas siya sa pinagtataguan. Dumaan siya sa likod at tumakbo ng mabilis palayo. Narating naman ni Eric ang park. Narinig niya kay Isaac na papunta ang mga ito sa lola ni Hana kaya nagmamadali siyang umalis. Pumunta din si Hana sa bahay ng lola niya. Nakita niya ang frame ng kanyang ina na may tama ng baril. Dumating si Eric at kinausap siya. Ikaw ba ang aking ama? Siyempre anak kita. Huwag ka magsinungaling sa akin! Tinuring kita na parang sarili ko ng anak. Pero hindi mo nga ako tunay na anak! Tapos abnormal Hindi. ako. Saan ako ipinanganak? Sa research facility. Si Eric ay dating CIA agent na nagre-recruit ng mga buntis na nasa abortion center. Sa halip na ipa-abort ang bata ay kinukuha nila ito at pinag-e-eksperimentuhan para maging super soldier. 20 lahat ang batang hawak nila noon. Nung 2 years old ka, ipinasara ni Marisa Wigler ang program. At lahat ng sangkot sa research ay pinadispatcha niya noon. Pinatay ang lahat ng batang kasama sa programa. Si Hana lang ang bukod tanging nakaligtas dahil naitakas siya ng kanyang ina at ni Eric. Pagkatapos marinig ang lahat ay aalis siya para balikan si Marisa. Pinigilan siya nito, pero nakipaglaban lang siya dito. Nang makawala ay lumabas siya ng bahay. Sinikap kong ihanda ka para sa haharapin mong buhay. Dumating sa lugar ang kotse ni Isaac. Pinatakas niya si Hana at siya ang haharap dito. Sinugod niya ang mga ito sa sasakyan. Tumakbo ng mabilis at nagpahabol sa mga ito. Nagpang-abot sila sa lumang parke. Naglaban sila ng naunang tauhan. Napatay niya ito. Ilang beses siyang natamaan ng tubo na hawak ni Isaac. Naitali niya naman ito sa kadena ng swing. At sinaksak ng tubo sa katawan. Dumating si Marisa doon at tinutukan siya ng baril. Si Hana ay tumatakbo pa din papunta sa park. May narinig siyang putok ng baril. Alam niyang may hindi magandang nangyari. Pinatay nga ni Marisa si Eric, binaril niya ito sa dibdib. Tumakbo si Hana pabalik sa bahay ni Knepfler. Naabutan niya ang matanda na nakabitin ng patiwarik, at may mga tama ng palaso sa katawan. Nakita niya din si Marisa sa labas ng bintana. Kinuha niya ang isang palaso sa likod ng matanda. At tumakbo papunta sa maliit na sapa. Umakyat siya sa tulay. Kinuha niya din ang isang goma na nadaanan niya. Tumakbo siya papunta sa kakahuyan. Nasa likod niya si Marisa na may bitbit na baril. Lumihis ito ng daan para salubungin siya. At sumuot sa madilim na tunnel. Papunta din si Hana sa nasabing tunnel. Nagkasalubong sila. Tinutukan siya nito ng baril at sinubukang utuin. Hana, kaya kitang tulungan. Pakiusap, ayoko na makapanakit pa ng tao. Tinalikuran niya ito kaya lalong nagalit. Huwag mo kong iiwang bata ka! Hinanda niya ang palaso at goma na hawak niya. Saka humarap at pinakawalan ito, kasabay sa pagkalabit ni Marisa sa hawak na baril. Pareho silang natamaan sa tiyan. Nagawa niyang tumayo at maglakad papasok sa tunnel. Umakyat siya sa nakita niyang hagdan. Buhay pa si Marisa at nakasunod uli sa kanya. Pinaputukan siya habang paakyat. Nagpang-abot sila sa taas. Nang aktong babarilin na siya ay nadulas ito at dumaos-dos pababa. Dinampot niya ang nabitawang baril at nilapitan ito. Sa puso kita dapat tinamaan. Saka binaril ng kagaya sa mga nahuli niyang usa. Tapos na po. Huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang video. Maraming salamat po sa panunood.